naming mangyari, ito naging recommendation rin ng Protect Committee, ay magkaroon ng staggered increase. Ang aming panawagan sa ERC, huwag isabay yung pagtaas ng kuryente sa pagtaas ng petroleum, pagtaas ng bigas. Nakita ko tumaas rin ang presyo ng bigas, pakonti-konti. So triple whammy ang consumers natin, lalo na yung pinakamahirap natin mga kababayan. Senado nakiusap sa Energy Regulatory Commission na huwag biglain ang dagdag singil sa kuryente. Marami rin po kaming natanggap na request, but iisa lang po naman ang sagot namin. Nakikiusap kami na I think this is not the right time to increase tuition fees. Dagdag matrikula sa mga universidad at kolehiyo hindi napapanahon ayon sa Commission on Higher Education. With 6 votes in the affirmative and 38 votes in the negative, with 0 abstention, the motion to open the box is hereby denied. So moved. Kahon ng tax records ni Vice President Sara Duterte hindi na binuksan ng House Justice Committee. Gaano ba siya ka-importante sa ICC? May napakahalaga niya, napakahalaga ng testigo. Testimonya ni Ruina Garma sa International Criminal Court maaring magbunyag ng funding sa likod ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa isang dating mambabatas. Ito pong Pondamillo na inabandon, it was later found out na it was registered, yun po sa nabanggit ninyo. Accordingly, sir, inimbitahan po natin itong nagmamayari po ng MB file, kasi MB file po yung nakakabit doon eh. So nalukit po natin sa batasan. And itong tao na to, nagtungo po sa batasan at sinabi niya na meron akong MB file number, pero hindi sa akin yan kasi yung MB file number po naka-register po sa isang Honda Click, hindi po sa Yamaha Mio. So ito po kinopya po yung MB file number. Motorsiklong ginamit ng mga suspect sa pamamaril sa isang negosyante at driver nito sa Timog Avenue, Quezon City kahapon. Natagpuan na. Mukha ng mga suspect malinaw na nakuna ng CCTV. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad, 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Na-recover na ng Quezon City Police District o QCPD ang motorsiklo na ginamit ng riding in tandem sa pamamaril sa Timog Avenue, Quezon City kahapon. Sinabi din ng QCPD na malinaw nilang nakuha ang mukha ng mga suspect base sa mga na-recover na kopya ng CCTV. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nananawagan po ang Philippine National Police sa ating publiko na kung sakasakali na kanilang makilala ang mga nasabing suspects, particular na ang litrato na sa aking pulikuran, maaari naman pong tumawag sa Unified 911. Malinaw na nakuna ng cellphone video ng isang concerned citizen ang nangyaring pamamaril ng riding in tandem criminals sa sakay ng puting kotse sa bahagi ng Timog Avenue sa Quezon City kahapon ng hapon. 9 na beses na pinagbabaril ng suspect ang driver at pasahero nito. 4 na tama ng bala ng caliber .45 pistol ang tinamo ng driver habang 6 naman sa pasahero nito. Matapos ang pamamaril, mabilis na nakatakas ang mga suspect. Sa isinagawang follow-up operations ng Quezon City Police District, na-recover agad sa bahagi ng Scout Rallyos ang motorsiklo na ginamit ng mga salarin. Kasama ring natagpuan ang helmet ng mga ito. Base sa isinagawang validation, nadiskubring peke ang motor vehicle number na nakakabit sa motorsiklo. Ito pong Honda Mio na inabandon, it was later found out na
It was registered, yun po sa nabanggit ninyo. Accordingly, sir, inimbitahan po natin itong nagmamayari po ng MB file, kasi MB file po yung nakakabit doon eh. So, nalukit po natin sa batasan. And itong tao na to, nagtungo po sa batasan at sinabi niya na meron akong MB file number, pero hindi sa akin yan kasi yung MB file number po, naka-register po sa isang Honda Click, hindi po sa Yamaha Mio. So ito po, kinopya po yung MB file number. Ayon kay QCPD Station 10 Commander, Police Lieutenant Colonel Zachary Capellan, bago iwan ang kanilang helmet at getaway vehicle, nagpalit pa ng damit ang mga suspect bago naglakad at sumakay ng tricycle patungo sa Quezon Avenue. Sa ngayon, nagsasagawa ng manhunt operation ang mga pulis upang matukoy ang pinagtataguan ng mga suspect, lalo na't malinaw na nakuha ang itsura ng mga ito sa isinagawang backtracking sa mga CCTV footage sa lugar. With the immediate creation of our investigation, special investigation team, sa pamumuno ng aming district director na si Police Brigadier General Ranigdan Silvio, tinututukan to investigasyon na to. Ongoing po yung pagkakandak po ng follow-up operation. Nakakuha din ang mga pulis ng fingerprint sa helmet at side mirror na inabandona ng mga suspect. Dagdag pa ni Colonel Capellan, kasama sa anggulong iniimbestigahan ng binuong Special Investigation Team ay kung may kinalaman sa negosyo ang nangyaring pamamaslang. Based on assessment, dahil nga businessman yung victim who owns bar, clubs, and billiard establishment. So, meantime, yun po ang assessment natin. It has something to do with the incident or business-related incident po. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinauubaya na ng Commission on Higher Education ang pagpili ng learning setup sa pamunuan ng higher education institutions batay sa kanilang kakayahan. Samantala, sinabi naman ng CHED na marami sa mga eskwelahan ang humihiling ng pagtaas sa matrikula. Ayon sa CHED, hindi pa ito napapanahon sa ngayon. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Marami rin po kaming natanggap na request. But iisa lang po naman ang sagot namin. Nakikiusap kami na I think this is not the right time to increase tuition fee. Nagsimula ng magparamdam sa Commission on Higher Education ang ilang universidad at kolehiyo sa bansa na nagnanais na magtaas ng matrikula sa pasukan. Gayunman, iisa ang sagot ng CHED sa mga ito. Ayon sa komisyon, hindi ngayon ang tamang panahon para humingi ng tuition increase. Ayon kay CHED Chairperson Shirley Agrupis, bagamat kinikilala nila ang gastusin ng mga paaralan, sinusubukan pa rin nilang makiusap sa mga ito na ipagpaliban muna ang planong taas matrikula dahil na rin sa kinahaharap na krisis ng bansa. So naintindihan naman nila, but we are in a process of calling a meeting with higher education institution. Samantala, tapos na ang pagsasaayos ng budget para naman sa mga state universities and colleges para sa school year 2026 and 2027. The harmonization of tuition fee across state university and colleges. So we have already presented to DBM, but that is only the government funded, which are covered by RA 10931, the UNIFAS law. Kamakailan naman ay inaprubahan ng komisyon ang 100% online class setup para sa mga kolehiyo. Subalit paglilinaw ni CHED Chairperson Agrupis na ang usapin ng online class ay hindi tuloy-tuloy kundi mananatiling data-driven maging sa mga susunod na school year. We issued the advisory across all SEI in order to really address the immediate gap created by the crisis in Middle East. And it was clear in our advisory that we will revisit the advisory, and very happy that almost all of our HEI responded as to the presence, the readiness, the presence of internet connectivity, the digital divide concerns among students na addressan na namin.
Base sa kanilang datos, sa halos 2,000 higher education institutions sa bansa, kakaunti lamang ang nagpatupad ng full online setup na nangangahulugang mas pinipili ng karamihan ang face-to-face o blended learning setup. We leave to their wisdom to determine the readiness and the capacity of the university without sacrificing the expected quality outcome that we want to implement. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinayak ng pamahalaan na walang magiging pagtaas sa presyo ng pangunahing bilihin ngayong o hanggang May 10 ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Ayon kay DepDev Undersecretary Joseph Capuno, ang hakbang ay sa pangunguna ng Department of Trade and Industry. Sa pagdinig sa Senado kanina, sinabi ni Capuno na ang pagpapanatili sa kasalukuyang presyo ng basic goods ay bahagi ng hakbang ng pamahalaan upang hindi makadagdag sa gastos ng consumers ngayong may krisis sa langis. Ayon kay Capuno, kaakibat ng price freeze ay ang tuloy-tuloy na monitoring sa presyo ng pagkain, gamot at basic goods laban sa mga mananamantala. Tinalakay sa Senado kanina ang ulat tungkol sa pagtaas ng singil sa kuryente. Kaugnay nito, nagrekomenda ang ilang senador ng mga hakbang upang mapababa ang bayarin sa kuryente at maibsan ang pasanin ng mga consumer. Ito ang balita ni Jed Neresina. Ang gusto naming mangyari, ito naging recommendation rin ng Protect Committee, ay magkaroon ng staggered increase. Ang aming panawagan sa ERC, huwag isabay yung pagtaas ng kuryente sa pagtaas ng petroleum, pagtaas ng bigas. Nakita ko, tumaas rin ang presyo ng bigas. Pakonti-konti, so triple whammy ang consumers natin, lalo na yung pinakamahirap natin mga kababayan. Humihingi na ng tulong ang Senado sa Energy Regulatory Commission o ERC upang hindi gawing biglaan ang pagtaas ng singil sa kuryente sa ilalim ng krisis. Sa ika-4 na pagdinig ng Senate Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o Protect Committee ngayong araw, umapela sila sa ERC na ipatupad ang staggered payment o utay-utay na pagbabayad sa inaasahang dagdag singil sa kuryente. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng komite, layo nitong maiwasan ang malaking dagok na papasanin ng mga consumer kasabay ng pagtaas ng presyo ng petrolyo at bigas. Kung tutuusin aniya, hindi na bago ang ganitong hiling dahil naipatupad na ito noong panahon ng pandemya. Taong 2020, naglabas ng direktiba ang ERC para sa installment basis na pagbabayad ng electric bills upang maibsan ang bigat ng gastusin ng mga pamilyang nawalan ng kabuhayan dahil sa lockdowns. Hindi bago yung staggered payment. So aking panawagan din ng committee at recommendation, mag-implement ng staggered ang ERC. Ang kuryente ay isang bagay na kontrolado ng gobyerno through regulation. At alam ko meron kayong in-issue na circular na pag 1 peso na ang generation, i-review nyo at mag-i-implement on a case-to-case basis. Pero tingin ko yung 1 peso mataas yun eh. No, kasi ang konteksto natin dito, sabay sa gasolina, no, sabay sa bigas. Kaya ang tingin ko yung 1 peso mataas. Ang tingin ko, bawat taas, especially at this time, mag-implement na tayo ng staggered increase dahil hindi talaga kaya ng consumers natin. Positibo naman ang tugon ng ERC sa panawagan ng komite. Ayon kay ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan, muli nilang susuriin ang kanilang mga advisory para sa posibleng pagbabago sa mandatory reporting ng distribution utilities. Sige po, Mr. Chair, we will revisit our advisory and look into the possibility of lowering yung trigger para sa mandatory reporting by distribution utilities of their generation charge calculation and also the staggering mandate for them, which will include also the mandate for generation companies to settle with partial payments from the distribution utilities. Samantala, naging usapin din sa pagdinig ang lifeline subsidy o ang diskwentong ibinibigay sa mga low-income customers.
Ayon kay Senator Gatchalian, upang hindi na idagdag pa ito sa bill ng mga regular na nagbabayad ng kuryente, mungkahi niya na gobyerno na ang sumalo rito. Base sa datos na kanyagi mula sa 8 sentimos, bumaba na ito sa 1 sentimo sa paglipas ng mga taon. Ang nakikita ko dito dahil nga mas strict na ang gobyerno ngayon, no, sa pagpipili ng kung sino pwedeng kumuha nitong subsidy at 8 million na lang, nakikita ko na posible na rin i-absorb ito ng gobyerno dahil 8 million naman talaga, that's 80 million a year. No? So kung titignan natin ang AIX program, that's 63 billion a year. No? So maliit lang ang makakain nitong pag-a-absorb, no, ng lifeline. Samantala, iginiit naman ni Senator Amy Marcos na kung maaari ang mga distribution utility o DUs na tulad ng Meralco ang pumasa nito para hindi na ipasa ang subsidiya sa ibang mga consumer. Di ba kaya? Maliit lang naman to. Ang liit-liit naman ng lifeline na yan. At nasabi nga, 135,000 lang naman, 8 million lang naman yan every month. Hindi ba pwedeng i-absorb na ng Meralco yan? Handa naman ang Meralco na sumunod sa anumang direktiba ng ERC, ngunit ipinaliwanag nila ang maaaring komplikasyon sa pag-ako ng buong subsidiya. We'll defer or we'll comply with whatever regulations ERC releases. Yung sa discount, yung sa lifeline subsidies lang po, it is used to fund discounts on the bill. Tapos yung discount po na yun sa lahat ng component ko. So kasama po yung generation charge na yung pinamalaking component yung na bill. So maybe we need to discuss the mechanism kasi bakit ho i-absorb ng distribution utility lahat when the discount is applied also, for example, to the generation and transmission charges. Ngayon, ipinaubaya na ng Senado sa ERC at power utilities ang pagbalangkas ng solusyon para mapababa ang bayarin at matulungan ang mga consumer. Binigyang diin din ng komite na sa gitna ng krisis, ang kapakanan ng maliliit na consumer ay dapat nabigyang prioridad. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magiging komplikado na para sa pamahalaang Pilipinas ang pagpapauwi kay dating Congressman Zaldico kung sakaling ito ay may nakabinbing petition for asylum sa bansang France. Ayon sa isang policy analyst, dapat samantalahin na ng pamahalaan ang pagkakataon na tutulan ang aplikasyon ng political asylum ng dating mambabatas. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. On one hand, komplikado na, no, kasi meron na siyang petition for asylum, no. So yung red notice, yung iba pang mga options, nagiging komplikado dahil nagiging subordinate na siya dun sa asylum petition, no. Malaking hamon ngayon sa pamahalaan ang paghabol at pagpapauwi kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa policy analyst na si Attorney Michael Henry Cinco, mahihirapang maiuwi sa Pilipinas ang dating mambabatas kahit pa mayroong red notice mula sa International Criminal Police Organization o Interpol dahil sa asylum petition nito sa France. Siyempre yung law enforcement ng Europa, yung Interpol, they will take that into consideration na merong asylum petition. Sa kabila naman nito, ayon kay Attorney Yusinko, pagkakataon naman ito sa pamahalaang Pilipinas para maghain ng pagtutol sa political asylum na hinihiling ni Zaldico. Part of the asylum petition process, didinigin ng authorities ng France kung meron nga bang mga opposition, no? Di ba? Kasi one of the grounds, by the way, para i-reject yung petition is kung may criminal record or fugitive yung petitioner. So, dapat yung bansa natin, through the proper authorities, probably DFA, should make official representations na itong taong to, pugante. Hinahanap ng batas for, by the way, for very, very serious crimes, no, of corruption. Magpapalakas rin anya sa posisyon ng pamahalaang Pilipinas kung i-invoke ang United Nations Convention Against Corruption o UNCAC. Ang UNCAC ay isang kasunduan ng UN na naglalayong pigilan at labanan ng korupsyon sa buong mundo. That should also strengthen our position
right? Na meron tayong pinanghahawakan na United Nations ruling or regulation that kumbaga says na yung mga corrupt ay hindi dapat nakakatakas, no? That they should not be able to escape their accountability or liabilities. Kahapon, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na magkakaroon ng pulong si Pangulong Marcos kay French Ambassador Marie Fontanelle ngayong araw. Sa tanong kung hihilingin ng Pangulo sa France na huwag aprubahan ng asylum petition ni Ko, sagot ng palasyo, I don't think so. The President will not do that. Dahil hindi po niya panghihimasukan kung ano po ang magiging desisyon ng ibang bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Posibleng mabunyag sa gagawing pagtestigo ni dating PCSO General Manager Royina Garma sa International Criminal Court o ICC ang funding o sistema ng pagpopondo sa drug war ng Administrasyong Duterte. Una nang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na magbibigay ng testimonya si Garma sa ICC laban sa dating presidente. Ito ang balita ni Dante Amento. Gaano ba siya ka-importante sa ICC? Abay, napakahalaga niya. Napakahalaga ng testigo. Inaasahan na magiging mahalagang saksi si dating Police Colonel at PCSO General Manager Royina Garma sa paglilitis sa International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kampanya laban sa iligal na droga. Ayon kay Attorney Nery Colmenares, isa sa mga abogado ng War on Drugs Victims, ang testimonya ni Garma ay hindi lamang magpapatibay sa anggulo ng pag-uutos na pumatay. Ito ay maglalantad din anya sa sistema ng pagpupondo sa likod ng extrajudicial killings sa ilalim ng administrasyon ng dating Pangulo. Batay sa pahayag ni Garma, may common plan ng pagpapatay. Ang testimony ni Garma ay pinondohan niya ang pagpatay. So na-complete, nabuo ngayon yung ebidensya ng prosekusyon na una, may common plan na patayin ng mga adik. Isiniwalat nito na mayroon umanong reward system o ibinibigay na pabuya sa bawat mapapatay na drug suspect. Dahil dito, pinaniniwala ang naging talamak ang pagpatay maging sa mga inosente para lamang makakuha ng pera. Itong kay Garma, hindi niya lang in-order, hindi niya lang in-encourage, kundi pinondohan niya pa. So, malaking bagay yan kasi it shows na may intention talagang pumatay and in fact, nagpondo pa sa pagpatay dito sa drug war. Ang malaking halagang ginamit sa operasyon ay hinihinalang nanggaling sa mga confidential funds ng gobyerno. Bagamat nahaharap din sa mga akusasyon si Garma, itinuturing siyang isang whistleblower na may direktang kaalaman sa mga nangyari sa loob. Binigyang din ni Attorney Colmenares na walang sapat na motibasyon para magsinungaling ang dating police official, lalo na't lalong malalagay sa panganib ang kanyang buhay kung gagawa lamang siya ng kwento laban sa dating Pangulo. Sa mga korte natin, ang isa sa pinaka-credible na ebidensya ang whistleblower. Yung galing sa loob mismo, kasi kita niya eh. Kita niya ang nangyari, personal knowledge niya, kaya napakalakas niya. Lalo na itong panahon ni President Duterte. Bukod sa dating Pangulong Duterte, nabanggit din sa mga dokumento ng ICC ang pangalan ng 8 matataas na opisyal kabilang sina Senator Ronald Bato de la Rosa at dating Philippine National Police o PNP Chief Oscar Albayalde. Sa confirmation of charges hearing, itinanggi ng kampo ng dating presidente ang pagkakaroon ng common plan. Walang ebidensya na direktang magtuturo sa dating Pangulo sa mga kaso. Has the prosecution shown substantial grounds to believe that Rodrigo Duterte's implementation of its fantasy criminal scheme was of such a nature that the murders detailed in its 49 charged incidents would have ensued as a virtual certainty in the ordinary course of events, and that he foresaw that they would occur as a virtual certainty in the normal course of events. Sa kabila ng pagkalas ng Pilipinas sa ICC, binigyang diin na may obligasyon pa rin ang bansa sa ilalim ng Rome Statute na makipagtulungan sa mga kasong nasimulan bago ang withdrawal.
Ang testimonya ni Garma ang inaasahang magsisilbing tahi para mabuo ang matibay na ebidensya ng prosekusyon sa gagawing paglilitis sa dating Pangulo. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihahanda na ang mga gamit na dadalhin ng atin ito coalition sa isasagawang ika-4 na civilian mission sa Pag-asa Island. Ang mga supplies ay unti-unti nang isinasakay sa MV Kapitan Felix Oca na siyang main vessel ng misyon. Dala rin ng mga ito ang isang jet ski na gagamitin nila sa gagawing patriotic jet ski flag ride sa palibot ng Pag-asa Island upang bigyan diin ang soberanya ng Pilipinas sa nasabing isla. Ang koalisyon ay maglalayag mula April 30 hanggang May 5. Batay sa isinagawang botohan sa Kamara, hindi na binuksan ng House Justice Committee ang kahong naglalaman ng tax record si Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Mans Carpio. Naniniwala naman si House Panel Chair Representative Jervin Luistro na posibleng may sagot sa loob ng box tungkol sa mga natuklasang bilyong pisong halaga ng cash flow sa bank accounts ng pangalawang Pangulo. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. With 6 votes in the affirmative and 38 votes in the negative, with 0 abstention, the motion to open the box is hereby denied. So moved. Lamang ang boto ng mga mambabatas na piniling huwag nang buksan ang kahon ng income tax returns ni Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Mans Carpio na nanggaling sa Bureau of Internal Revenue. Sa nakaraang pagdinig, sinabi ng BIR na nakasaad sa batas na confidential ang mga dokumento ng isang taxpayer. Maaari lamang itong mabusisi kung gagamitin ng Kongreso sa pagbubuo ng batas at tatalakayin sa pribadong pagdinig o executive session. Kabilang sa 38 mambabatas na ayaw buksan ang kahon ay si Manila 6th District Representative Benny Abante. Anya, sapat na ang mga unang ebidensyang hawak ng Justice Panel para makatawid sa susunod na yugto ang impeachment complaint. Keep it sealed right now. Hayaan natin ang Senado ang magbukas nito bilang bahagi ng impeachment trial para buksan ang katotohanan sa tamang panahon ng paglilitis. Huwag nating pangunahan ang proseso para sa kapakanan ng ating legal system at ng ating bansa. Si Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin, pagiging maingat naman ang rason upang huwag mauwi sa wala ang mahaba ng prosesong pinagdaanan ng mga reklamo. Dahil ang isang pagkakamali ay pwedeng mabasura ang lahat ng pinaghirapan ng komitibang ito. 6 na kongresista naman, gaya ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, ang nais mabuksan ng kahon at mabusisi na ng Justice Panel. Anya, hindi lang ito simpleng congressional inquiry, kundi constitutionally mandated na proseso. Ang posisyon ko po ay kung exception na tinuturing ang paghingi o pag-request ng House, an appropriate House Committee in aid of legislation, lalo pong dapat payagan, lalo pong i-recognize yung pagkuha ng impormasyon na yan while sitting in an impeachment proceedings ang komiteng ito. Nagpaalala naman si Senior Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na ang impeachment ay ang highest form of national inquest, kaya kailangan ng maisagawa ang assessment para malaman ang papel ng ITR documents ni VP Sara sa mga nakahaing reklamo. Dapat pong mabuksan ang box na yan dahil pag hindi nabuksan yan, parang tayo ang gumawa ng betrayal of public trust.
Matapos ang mga argumento ng mga mambabatas na naigang boto ng mayorya na huwag nang buksan ng kahon. Ngunit isa sana sa inaasahan ni House Committee on Justice Chairperson Jervin Luistro na laman nito ang mga kasagutan sa mga questionable money transactions ni Vice President Sara Duterte na natuklasan noong nakaraang impeachment proceedings. Ibig sabihin, kung hindi may paliwanag ang bilyong-bilyong transaksyon na nakita ng AMLC, nasa loob kaya ng kahon na iyan ang paliwanag? Posible rin anyang mabigyang kasagutan ng tax records ang kawalan ng cash at cash deposit sa bangko na nakasaad sa SALN ni VP Duterte. Paglobo sa 88 million pesos ng kanyang net worth at 6.7 billion pesos transaction na nadiskubre ng Anti-Money Laundering Council, maging ang mga luging negosyong nakapangalan rito. At ang sahod bilang Vice Mayor, Mayor at Vice Presidente ay hindi naman aabot sa 100 milyon. Saan? Saan ang galing ang bilyon-bilyong transaksyon? Ang tanong, nasa loob ba ng kahon ang kasagutan? Bagamat hindi nabubuksan ng Justice Panel ang kahon, napagkasunduan na mananatili ito sa kustodiya ng komite at magiging parte ng official records ng impeachment proceedings. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naging abala si Vice President Sara Duterte sa pagdalo sa isang exhibit kasabay ng ika-4 na pagdinig ng Kamara sa impeachment complaint laban sa kanya. Sa halip na sa House of Representatives sa San Pedro, Laguna, nagtungo ang Vice Presidente upang pangunahan at saksihan ang pagbubukas ng The Vice Presidents of the Philippines pop-up exhibit. Tampok dito ang kasaysayan ng tanggapan ng pangalawang Pangulo, kasama na ang mga mahahalagang ambag, liderato at serbisyo ng mga nagdaan at kasalukuyang Vice-Presidente ng bansa. Inaanyayahan din ng Office of the Vice President ang lahat na bisitahin ng exhibit upang lalong makilala ang mga lider na naging bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Nanindigan ang Department of Labor and Employment na hindi apektado ang operasyon ng ahensya kahit naka-medical leave si Secretary Bienvenido Laguesma. Kasunod ito ng panawagan ng National Wage Coalition at pagpuna ng isang mambabatas na wala nagsasalita o kumikilos mula sa ahensya para sa karapatan ng mga manggagawa. Ito ang balita ni Mia Alonzo. 3 buwan na hinahanap ng mga manggagawa mula 2026. Ito si Secretary Laguesma. Pero noong lead committee hearing, nung nakaraan lang, inamin mismo ni OIC Secretary Bitonio na meron niyang problema si Secretary Laguesma. And we have been calling for the resignation of Secretary Laguesma. Questionable para kay kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang hindi pagsasapubliko ng tunay na kalagayan ni Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma. Ito'y matapos na inanunsyo sa naging lead committee hearing kamakailan ang tunay na kalagayan ng kalihim. Sa gitna ng krisis na kinakaharap ng mga manggagawa, walang humaharap at nagsasalita on behalf of and for the workers. Kaya nga wala sa plano wala sa kahit anong intervention ng gobyerno yung mga manggagawa, especially minimum wage and middle income earners. Kaya yan ang panawagan namin. Ano ang plano ng gobyerno sa mga manggagawa at bakit walang leadership mula sa Department of Labor and Employment. Si OIC Secretary Bitonio lang ang pinapaharap pero hindi sapat yun at alam ng mga manggagawa yun. So kaya may kasalanan dito, malaki ang kasalanan ng Department of Labor and Employment. We are questioning the department itself. Depensa naman ni Undersecretary Benedicto Ernesto Bitonio, nasa kasalukuyang pagpapagaling ang kalihim at aprobado naman aniya ang medical leave nito. Banggitin ko lang, tumatakbo ang Department of Labor and Employment at institution ang pinapag-usapan natin at yung yung mga ini-implement naming mga strategies, programs and priorities ay kasama sa pagplaplano si Secretary.
Paglilinaw pa nito na hindi magresulta ng pagkapilay sa kagawaran ang medical leave ni Secretary Laguesma. Patunayan aniya, mula nung magsimula ang energy emergency noong February 28, bunsod ng Middle East tension, nagpapatuloy aniya ang kanilang mga programa para sa mga manggagawa. Kaya tuloy-tuloy lang kami na nag-i-implement. Wala namang nadidelay na programa. Liwanagin ko lang, yung hinihingan yata ng aksyon ay yung Kongreso, legislation. Sa amin ay tuloy-tuloy lang na nag-ooperate. Git naman ni San Fernando na hindi sagot at panandali ang solusyon lamang ang ayuda na ipinamamahagi ng pamahalaan sa mga manggagawa. Kaya naman ang aumento na 200 sa sahod ay paraan para magkaroon ng laban at purchasing power ang sahod ng manggagawa laban sa inflation. Ngayong may krisis tayo, all the more na dapat magtaas ng sahod. Ang problema, ang gusto lang nila perpetually ayuda. Walang problema sa ayuda, no? Pero hindi rin yan ang pangmatagalang solusyon. Ayon naman kay Yusek Bitonyo, sa Mayo 1, inaasahan ang adjustment sa sahod sa Region 10 at Caraga Region 13. Habang sa June 1, inaasahan rin ng kagawaran ang adjustment sa Region 6 at Region 8 bilang kakumplituhan sa implementasyon ng 2025 at 2026 wage round. Dito sa Mayo, magsisimula na rin ng konsultasyon ang National Capital Region para naman sa review ng minimum wage rate sa NCR at titignan kung merong basis na mag-increase at kung meron ay kung magkano. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kaugnay ng pagunita ng Araw ng Paggawa, magpapakalat ng mahigit 100,000 pulis ang Philippine National Police para sa seguridad ng pagdiriwang. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Brigadier General Randolph Tuanyo, kabuang 106,633 na mga pulis ang ipakakalat ng PNP, kabilang na ang force multiplier sa Biyernes. Ilalagay din sa heightened alert ang PNP simula alas 12:01 ng umaga ng Abril 30 hanggang alas 12:01 ng umaga ng Mayo 2. Samantala, sinabi ni Tuanyo na 3 grupo ang nagpaabot ng planong magsagawa ng mga programa sa iba't ibang lugar. Kabilang sa mga posibleng pagdausan ng aktibidad sa National Capital Region ay ang US Embassy, University of the Philippines sa Diliman, Welcome Rotonda, at sa harap ng tanggapan ng Department of Social Welfare and Development sa Quezon City. Nananatili pong walang threat na monitor ang Philippine National Police, especially ang ating mga intelligence unit. Ngunit hindi po tayo papakampante para po hindi pagpatuloy yung ating patuloy na monitoring. Kung sakasakali man at para mabigyan natin agad na aksyon na solusyon, kung sakasakali may makita po tayo na threat. Naglunsad ng investigasyon ng Philippine National Police ngayong araw upang malaman ang posibleng kapabayaan ng opisyal ng pulisya matapos mahuli ang 2 pulis sa aktong pagbiyahe ng mga mineral ore palabas ng Misamis Oriental. Ayon kay PNP Chief General Jose Milencio Nartates Jr., iniimbestigahan ngayon kung bakit may ganitong pagkilos na hindi nalalaman ng mga superior ng nasabing mga pulis. Bukod sa kasong kriminal dahil sa paglabag sa Mining Act, ang 2 pulis na kapwa nasa active duty ay maharap din sa kasong administratibo dahil sa grave misconduct. Sila ay nakatala sa Moncayo Municipal Police Station sa Davao Region. Bukod sa 2 pulis, 4 pang sibilyan ang naaresto rin matapos maharang ng mga otoridad ang isang van sa checkpoint sa barangay Limonda, Opol, Misamis Oriental. Nakuha ng mga pulis ang 58 sako ng hinihinalang mineral ores na nagkakahalaga ng aabot sa 290,000 pesos at ilang armas. Walang naipakitang transport permit ang grupo. Ipinag-utos na ni General Nartates ang immediate relief ng 2 pulis.
Isang barko ang hinarang at inaklat ng US Marines sa Arabian Sea nang magtangkang lagpasan ng US blockade sa Iranian ports. Matapos masuri, agad din pinakawalan at pinabayaang maglayag ng tropa ng Amerika ang naharang na MV Blue Star 3 matapos matiyak ang nasabing commercial vessel ay walang anumang ugnayan sa Iran. Sa kasalukuyang patuloy ang naval blockade ng Amerika sa mga karagatan sa Middle East upang ipatupad ang sanksyon sa Iran. Umaabot na sa 39 na barko ang napigilan at pinadaan sa ibang ruta upang matiyak ang pagsunod sa US blockading. Binigyan diin ni King Charles sa kanyang talumpati sa United States Parliament ang mahabang panahon ng pinagsamahan ng US at United Kingdom sa pagtatanggol sa demokrasya. Anya hindi dapat mawalang kabuluhan ang samahang ito ng dahil lamang sa isang hindi pagkakaunawaan. Ang itinutukoy ng British monarch ay ang tensyon sa pagitan ni US President Donald Trump at UK Prime Minister Keir Starmer bunsod ng giyera sa Middle East. Ito ang balita ni James Buntuyan. In the immediate aftermath of 9/11, when NATO invoked Article 5 for the first time, and the United Nations Security Council was united in the face of terror, we answered the call together, as our people have done so for more than a century, shoulder to shoulder through 2 world wars, the Cold War, Afghanistan, and moments that have defined our shared security. Today, Mr. Speaker, that same unyielding resolve is needed for the defense of Ukraine and her most courageous people. Mahinahon ngunit madiin ang mensahe ni King Charles sa harap ng United States Parliament nitong Martes, oras sa Amerika. Isang standing ovation ang tinanggap ng British monarch, tanda ng pagsang-ayon ng karamihan sa kanyang nais ipahiwatig kay US President Donald Trump patungkol sa matibay na ugnayang pagdepensa ng United Kingdom at US sa pamamagitan ng North Atlantic Treaty Organization o NATO. Sa kanyang talumpati, ipinaalala ni King Charles na hindi iniwan ng NATO ang US na mangyari ang pag-atake ng Islamist terrorist organization na Al-Qaeda noong September 11, 2001 na nagpabagsak sa World Trade Center sa New York. We stood with you then, and we stand with you now in solemn remembrance of a day that shall never be forgotten. Aniya, nasa NATO ang pinakapuso ng pagkakaisa ng dalawang bansa upang manaig ang kanilang sinumpaang ugnayan na ipagtatanggol ang kanilang mga mamamayan at panatilihin ang kapayapaan at kaligtasan laban sa kanilang common adversaries. Ang samahan, aniyang ito, ay hindi lang pinatatag ng taon kundi ng dekada ng pagtutulungan. From the depths of the Atlantic to the disastrously melting ice caps of the Arctic, the commitment and expertise of the United States Armed Forces and its allies lie at the heart of NATO, pledged to each other's defense, protecting our citizens and interests, keeping North Americans and Europeans safe from our common adversaries. Our defense, intelligence, and security ties are hardwired together through relationships measured not in years, but in decades. Ayon sa British monarch, anuman ang kanilang pagkakaiba ay mananatili ang matatag na alyansa ng dalawang bansa, lalo na sa pagdating sa pagtatanggol sa demokrasya kahit na may bahagyang hindi pagkakaunawaan dahil sa posisyon ng US sa Iran. The bond of kinship and identity between America and the United Kingdom is priceless and eternal. It is irreplaceable and unbreakable. As my Prime Minister said last month, ours is an indispensable partnership. We must not disregard everything that has sustained us for the last 80 years. Instead, we must build on it. Si King Charles ang kauna-unahang British King na nagsalita sa US Congress mahigit 25 taon na ang nakaraan matapos hindi kilalanin ng Amerika si King George III, ang great-grandfather ng British monarch. James Bontuyan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Maglalabas ng limited edition US passport ang US Department of State kasabay ng ika-250 anibersaryo ng US independence sa Hulyo. Ayon sa ahensya, tampok sa nasabing passport ang larawan ni US President Donald Trump, isa na namang matapang na hakbang mula sa isang government official na gawing tila personalized ang isang public document. Ayon sa isang opisyal ng State Department na hindi nagpakilala, ang nasabing limited edition passport ay ilalabas lamang sa Washington, D.C. nang walang additional cost. Ayon sa ulat, nasa 25,000 hanggang 30,000 pieces lang ng nasabing passport ang ilalabas sa publiko. Wala namang detalye kung posible bang tumanggi ang sino mang aplikante sa nasabing bagong disenyo. Nagdesisyon kumalas ang United Arab Emirates sa Global Oil Cartel o sa Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC. Ano ang epekto nito sa pandaigdigang supply ng krudo ngayong may umiiral sa krisis sa langis? Ano ang mabuti at hindi magandang epekto nito lalo na sa Asia at Pilipinas na umaasa ng malaki sa krudo sa gitnang silangan? Ito ang balita ni JP Nunez. Iiwan na ng United Arab Emirates ang Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC, epektibo sa Mayo 1 ngayong taon. Ayon sa pahayag ng UAE, ang pagkalas sa OPEC ay kasunod ng masusing pagsusuri sa polisiya nito sa produksyon ng langis at ng pansariling interes ng ikauunlad ng ekonomiya nito at makatulong din sa ibang bansa na higit na nangangailangan ng langis. Ang OPEC ay isang koalisyon ng mga bansang nagpo-produce at nagsusuplay ng langis sa mundo upang pag-isahin ang mga polisiya ng mga oil producers at mapanatiling stable ang presyuhan sa merkado. Nabuo ang grupo noong 1960 sa pangunguna ng Saudi Arabia at mga bansang Iran, Iraq, Kuwait at Venezuela. Taong 1967 nang sumali ang UAE. Sa loob ng 59 na taon, ang UAE ang nagsilbing ika-4 sa pinakamalaking producer ng langis sa nasabing kartel. Sa isang panayam, sinabi ni UAE Energy Minister Suhail Mosru na nais din nilang tugunan ang pangangailangan ng mga bansang nakikipag-ugnayan sa kanila para sa supply ng krudo na hindi nila mapagbigyan dahil sa pulisiya ng OPEC. As the whole world need more energy, we need to be looking at it from a perspective that serves not only the producers but also looking at it from a perspective of looking at helping the consuming nation. Ayon sa mga analyst, posibleng ang hindi pagkakaunawaan sa production quota ang isa sa dahilan ng pag-alis ng UAE. Dahil sa mababang quota, napipigilan ang OPEC members na mag-export ng mas marami at kumita ng mas mataas. Bukod dyan, ang giyera ng US at Iran ay may malaki ring impluensya dahil ayon kay Masru, marami sa mga shipment nito ang naantala na dahil sa sigalot sa Strait of Hormuz. 80% ng liquefied natural gas exports ng UAE patungong Asia ay dumadaan sa Hormuz Strait. Ano ang epekto ng pag-alis ng UAE sa OPEC sa Asia at sa Pilipinas? Mangangahulugan ito ng mas mataas na produksyon at export ng krudo dahil wala na itong kota na dapat sundin. Sa ilalim ng OPEC, hanggang 3.2 million barrels per day lang ang pwedeng i-produce ng UAE. Sa pag-exit nito, posible na itong abutin ang target na 5 million barrels per day. Higit na makikinabang dito ang Asia na isang major oil-consuming region. Ang mga bansang nakasalig ng malaki sa UAE crude oil ay ang Japan, India, China, South Korea at Thailand. Kung mananatiling limitado ang export sa Strait of Hormuz, gagamitin ng UAE ang Fujairah Pipeline, isang independent export route na kayang makadagdag ng 2 milyong bariles kada araw sa produksyon ng bansa. Positibo ang mga eksperto na sa dagdag supply mula sa UAE ay mapapababa nito ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ang Pilipinas ay umaasa ng malaki sa krudo mula sa Middle East. 98% ng crude oil export nito ay nagmumula sa Saudi Arabia, Kuwait at sa UAE.
Sa datos ng Observatory of Economic Complexity o OEC nitong January 2026, ang UAE ang top exporter ng Pilipinas ng krudo na umaabot sa 58.5 million US dollars. Ang UAE na ang ikaapat sa mga bansang kumala sa OPEC kasunod ng Angola, Ecuador at Qatar. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa pamamagitan ng unanimous vote o botong 53, nakitaan ng probable cause ang dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, kaya tiyak nang uusad ang proseso. Samantala, kasama sa iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang Vice Presidential Security and Protection Group. Kaugnay ito ng threat video ng Vice Presidente laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kay First Lady Liza Araneta Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Mula sa House of Representatives, ito ang balita ni Rosalie Cos live. Rosalie, ibig bang sabihin nito tapos nang dinggi ng House Justice Committee ang mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? June, may isa pang pagdinig na isasagawa ang House Justice Committee kaugnay ng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa May 4 o sa darating na Lunes ay magko-convene ang House panel para pagtibayin ang committee report at ang resolusyon kalakip ang articles of impeachment laban kay VP Duterte. Ito ay matapos ngang makitaan ang probable cause ng House panel para i-impeach ang Vice Presidente dito sa Kamara. Humarap sa pagdinig ng House Justice Committee sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang mga kawani ng National Bureau of Investigation o NBI na nagsagawa ng investigasyon sa matinding pagbabantang ginawa ng pangalawang Pangulo laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker late 1st District Representative Martin Romualdez noong November 23, 2024. Ayon sa NBI, authenticated nila ang video ng press conference ni VP Duterte at napatunayang hindi ito spliced o edited video o AI. Ilang beses din itong pinalabas sa pagdinig. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Sa isinumiting affidavit of investigation, kumbinsido ang NBI na nararapat na ireklamo ng 1 count ng inciting to sedition at 3 counts ng grave threats ang Vice Presidente. Bukod dito, isinumiti rin ng NBI sa House Justice Committee ang iba pang authenticated video ng Vice Presidente na kabilang sa kanilang inimbestigahan kaugnay ng umaning pagbabanta. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Imagine myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. Okay. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Dagdag pa ng NBI, patuloy nilang iniimbestigahan ang sinabi ni VP Sara na may kinausap siyang assassin at may lead na ang NBI kaugnay nito. Well, actually, ongoing yung investigation namin, sir. Although we cannot divulge it right now para hindi ma-preempt yung aming ginagawang investigasyon. But definitely, we believe na meron ho siyang kinausap at meron hong assassin na naka-assign base doon sa conversation. Sa ongoing investigation po, if you recall, doon po sa video ni Vice President, sinabi niya na no joke, nag-hire na siya ng assassin. Ano po. And we're trying to identify and pinpoint the assassin. And just to let you know, we have leads already. We have some personalities that we are
nagsusurveillance at sinusundan po namin. But I have to caution you and immediately say that I apologize that we cannot name the names of those individuals naming sinusundan, but we are zeroing on several individuals already na maaaring yun po yung kinausap niya doon sa threat na ginawa po niya. Ayon din sa NBI Director, nagsasagawa na rin sila ng investigasyon sa Vice Presidential Security and Protection Group o VP SPG ni VP Duterte para kay matibag, unusual o hindi pangkaraniwan ang bilang ng security group ng pangalawang Pangulo. And you consider the creation of the Vice President Security Group significant in the investigation of this having hired an assassin? Para sa amin po, yes, because it is very unusual to a Vice President. If you will look at the history of other Vice Presidents, hindi po ganun karami yung security group na nakabantay po sa kanila. When you say hindi po ganito karami, can you give us an idea how many security does the Vice President have in comparison with those who serve as Vice Presidents? I'm not sure what is the... Ayon naman sa mga kongresista, bunsod ng threat video ng pangalawang Pangulo, nakikita ang pag-uugali ng Vice Presidente. Kung hindi tama ang ugaling ito para sa second highest official of the land, mas lalong hindi po ito karapat-dapat para sa isang tao na nag-aambisyon na maging highest official of the land. Inuulit po natin, grave threat, inciting to sedition, sinasabi ng NBI, ginawa po yan ni VP Sara. Ipinunto rin ng ilang kongresista, hindi ordinaryong pagbabanta ang ginawa ng pangalawang Pangulo. No, this is a threat by the Vice President against the President of the Republic of the Philippines. And people around the world took note of that, questioning our stability and our national security. I remember a case in 2018 of a teacher who had made a similar threat online and was arrested by the PNP. He was not a public official. He was an ordinary Filipino citizen. Para sa akin po, itong ground na ito, threats, inciting to sedition, ito po ay isa sa pinakamalakas, kung hindi pinakamalakas na ground. Para sa akin po, never before in the entire history of the world has a sitting vice president threatened to kill the president and his wife on live streaming video for the whole Filipino nation and even the world to watch. It finally revealed Sara Duterte at her most transparent and unfiltered moment. And para sa akin po, this is not an aberrant attitude of a Duterte. In fact, it is their trademark character. Nakita ng House Justice Committee na may probable cause ang dalawang reklamo para umusad ang proseso ng impeachment laban kay VP Duterte at iakyat sa Senado. Bumoto unanimously o 53 House Justice members. Ang bumoto at kinakitaan ng probable cause ang dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Duterte. Pursuant to our rules, nobody registered an objection to the motion for the declaration of the existence of probable cause in the Cabrera impeachment complaint. That means that the motion is approved by unanimous vote. Nevertheless, let it be placed on record that 53 justice members physically present confirm their support to the motion by raising their hands. So ruled. That concludes our voting. And the chair pronounces that the existence of probable cause has been declared with respect to both the Sabalia complaint and the Cabrera complaint.
Ibig sabihin nito, sapat para sa House Justice Panel ang mga ebidensyang inihain ng mga complainant laban sa Vice Presidente. Kaugnay ng mga alegasyong maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, kabiguang ideklara ang lahat ng ari-arian sa statements of assets, liabilities and net worth at matinding pagbabanta laban sa matataas na opisyal ng pamahalaan. Samantala, ayon naman kay Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte, kapatid ni VP Duterte, may mga nagtatawag na umano sa mga kongresista para impluwensyahan ang kanilang desisyon kaugnay ng issue ng impeachment. Sa kanyang Facebook post, inihayag nitong may kumakausap na umano sa mga kongresista para sa impeachment at binabantaan ng mga itong tatanggalan umano ng pondo ang kanilang mga distrito. Samantala, June, kabilang din sa mga pinagtibay ng House Justice Committee ay ang consolidation o yung pag-iisahin na lang yung dalawang reklamong impeachment para magkaroon ng isang set of articles of impeachment laban sa Vice Presidente na irerekomenda ng House panel sa plenaryo ng Kamara. Sa May 11, inaasahang tatalakayin na sa plenaryo ng Kamara itong articles of impeachment at 106 na boto ng mga kongresista o 1/3 ng kabuang bilang ng House members ang kailangang bumoto ng pabor dito sa naturang articles of impeachment para maiakyat ang reklamo sa Senado para sa isang formal na paglilitis. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Rosalie Cos. Naglabas na ng show cause order at subpoena ang Land Transportation Office laban sa mga individual na sangkot sa isang road rage incident sa Makati City noong April 24. Kaugnay ito ng viral video na nagpapakita ng pagkatalo ng ilang motorista na ang isa ay naglabas ng baril at inutusan pa ang driver ng isang sasakyan na bumaba. Pinaharap ang mga sangkot sa pagdinig ng ahensya sa May 4, alas 11 ng umaga sa Central Office ng LTO sa Quezon City. Hinahanapan na ng temporary shelter ng pamahalang lungsod ng Muntinlupa ang mga residenteng nasunugan kaninang umaga sa Purok 2, Hacienda Rosario, Barangay Sukat, Muntinlupa City. Batay sa inisyal na ulat, hindi bababa sa 40 bahay ang tinupok ng apoy. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog at idineklarang fire out bago magtanghali kanina. Daang-daang residente ng isang barangay sa Caloocan City ang inilikas dahil sa panganib ng tumagas na ammonia sa isang pagawaan ng yelo. Ilan sa kanila ay dinala sa ospital dahil sa epekto ng matinding amoy ng nasabing kemikal. Ayon sa mga otoridad, posibleng tumagal pa ng hanggang 2 araw bago tuluyang mawala ang masangsang na amoy mula sa gusali. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Parang may nag-spray lang yung sa isip ko may nag-spray lang siguro yun kasi ang hapdi sa ilong. Sabi ko ganyan. So bali, kinuha ko yung pilo, ginanyan ko sa ilong ko. Agad na dinala sa ospital ang 7 buwang buntis na si Mayan Asierda matapos makalanghap ng ammonia na tumagas mula sa pagawaan ng yelo na katabi lang mismo ng kanilang bahay sa Barangay 168, Caloocan City, mag-aalas 4 ng madaling araw. Ayon kay Mayan, dali-dali silang lumabas ng bahay dahil sa tindi ng epekto ng kemikal sa kanilang paghinga. Diyan po nga lang po kami sa hallway. Ang hirap ng huminga. As in, para kang sinasakal, ganyan. Tapos yun po, paglabas namin, doon suka kami ng suka ng laway. Buti na lang po, dumating agad yung ambulansya. Tapos yun, dinala po kami sa hospital. Nagising rin ang kapitbahay nitong si Janet Suwicano na anyay mababang pader lang ang pagitan nila sa pasilidad na pinagmulan ng ammonia. Nahihilo ko tapos sumakit yung dibdib ko. Hindi ako makahinga. Kasi ang baho ng amoy na amoy namin. Ano ginawa niyo? Ginising ko yung mga bata, lahat sila. Tapos di namin alam kung saan kami pupunta eh. Kasi hanggang taas, pag-akit namin, umakit yung amoy. Hanggang taas doon na amoy namin. Mabilis namang rumisponde ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection o BFP. Unang dumating sa lugar ang mga tauhan ng Deparo Fire Rescue upang inisyal na siyasatin ang sitwasyon. Papunta pa lang po dito, masakit na po talaga siya sa mata, then mainit po sa katawan siguro yung chemical. Ayun po. Hindi po agad talaga nakapasok, hanggang gate po kami. Hindi po talaga namin mapasok. Kasi kailangan din po ng breathing aparato po. Nagsagawa rin ng mga BFP personnel ng mga paglikas sa mga apektadong residente.
8 pasyente naman ang agad na naipadala ng kanilang ambulansya sa pinakamalapit na ospital. Naging total of 13 transported patients with one po na severe condition na difficulty of breathing po. Na bagsak talaga yung oxygen, so we provided oxygen on transport and stabilized the patient before po dumating sa Tala Hospital naman po. Pansamantala namang inilikas ang iba pang mga apektadong residente sa barangay hall na nasa 100 metro lang ang layo sa planta ng yelo. Ayon kay Barangay Kapitana Crisanta del Rosario, nasa ligtas na kalagayan na ang mga apektadong residente. Meron kaming evacuation center and then yung sa taas namin is part ng barangay hall wherein kayang accommodate ng maraming tao. Okay. So far po, ilan po yung dito sa evacuation? Kanina pong umaga, kanina before lunch is nasa 319 sila. Dumating din ang mga kawani ng BFP-BF Homes Fire Substation Caloocan upang umagapay sa sitwasyon. Kinumpirma ang ammonia leak ni Senior Fire Officer 2 Rick Anthony Tenoria, Chief Fire Engine Company ng naturang fire substation. Yes po, ammonia leak po. Ammonia po, ginagamit po yan sa planta ng yelo na kung saan nakakatulong po ito na sa pagpapabagal na matunaw yung mga yelo. Once po ang ammonia, once nag-leak po yan sa surroundings, pwede po yan mag-cause sa difficulty of breathing sa mga makakalanghap nito. At syempre po, minsan pag mas malaking amount, magkukos din po siya ng irritating sa balat. And also pagluluha ng mga mata. Ayon sa BFP, naisara na nila mga bulb ng equipment na pinagmumulan ng ammonia mula dito sa ice factory at kontrolado na rin nila ang pagtagas ng naturang kemikal. Sa ngayon po, nagpadagdag po tayo ng mga equipment para makatulong po sa pagpapaventilate and hopefully po magawa natin as soon as possible para po yung mga evacuees natin na apektado ay makabalik na rin po sa kanilang mga tahanan. Siguro sir, mga 1 to 2 days po, maayos po namin kaagad to sir sa tulong din ng mga coordinating team natin na agencies. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng pagtagas ng naturang kemikal kung ito ay dahil sa kapabayaan o pagkasira ng kagamitan sa ice factory. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isinusulong ng isang grupo na nagpapakilalang mga dating Marcos loyalist ang tambalang Sara Duterte at Chavit Singson sa 2028. Suportado ng mga ito ang pagtakbo ni VP Sara sa pagka-presidente habang si former Governor Chavit naman sa pagka-vice-presidente. Ayon sa grupo, magsasagawa sila ng nationwide caravan para ikampanya ang dalawa. Nagtungo sa Commission on Elections sa COMELEC ngayong araw si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio kasamang ilang miyembro ng civics organization. Ayon kay Carpio, nilinaw nila sa COMELEC kung anong pamamaraan ng People's Initiative o PI ang maaaring magamit para magpasa ng isang batas o ang anti-political dynasty law. Dagdag pa nito, maraming grupo sila na nagsusulong ng People's Initiative at plano nila itong isabay sa isang halalan. To enact anti-political dynasty law, and we're happy that the COMELEC and Bank clarified that the People's Initiative for national legislation or local ordinance is still allowed. Only the People's Initiative to amend the Constitution cannot be undertaken because the Supreme Court has declared it invalid. Samantala, sinabi naman ng COMELEC na sa ilalim ng umiiral na panuntunan, hindi naman bawal ang People's Initiative kung ang layon ay pagpapasa ng batas. Ang panuntunang ilalabas ng komisyon ay magagamit ng mga nagsusulong ng panukala. Ang sabi naman po ng COMELEC ay open kami sa mga dialogue na ganito at kung sakali man po na talagang sila po itutuloy, meron naman po tayong rules of procedures, mayroong COMELEC resolution na nagko-cover nito, naghingi po sila ng paglilinaw. Isinailalim na sa kustodiya ng Bureau of Internal Revenue ang 19 na sasakyan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Gayon din ang mga sasakyan ng kanilang kumpanyang St. Gerard Construction
General Contractor and Development Corporation. Ito ay matapos mapatunayan ng Bureau of Customs na walang naging paglabag sa pagbabayad ng buwis ang pagpasok sa bansa ng mga nasabing sasakyan. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. In connection with the audit cases, the tax audit cases of the Discayas and St. Gerard, the BAR today has served warrants of seizure and warrants of constructive distraint on 19 vehicles. Hindi pa maibabalik sa mag-asawang Curly at Sara Discaya ang 19 na sasakyan na kinustudiya ng Bureau of Customs. Ito ay kahit napatunayang walang naging paglabag at nagbayad ng tamang buwis ang mga importer ng mga sasakyan nang ipasok sa bansa. Gayunman, may mga nakabinbin pang tax cases ang mag-asawa at kanilang kumpanya. Doon sa St. Gerard po, meron pong assessment na almost 1 billion, nasa 988 million. Yung pong sa couple po, yung sa ipina-finalize po yung assessment, pero may mga indications po nasa several billion po yung kanilang liability po. Ngayong hapon itinurn over ng BOC sa Bureau of Internal Revenue ang mga sasakyan. Ngunit kasabay nito ay naghain ang BIR ng warrant of seizures at constructive restraint. Yung pong 4 na nasa pangalan ng St. Gerard, yung po yung may seizure po. Yung pong 15 naman nasa pangalan ng couple, ng Discaya couple. Kaya yun naman po constructive distraint. Hindi pa po pursuant to a collection, but rather in connection with the audit case, naka-distrain na rin, hindi na rin nila pwedeng galawin yan. Sa ngayon, mananatili dito sa Discaya compound ang mga sasakyan. Seselyuhan lamang ito at babantayang mabuti ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang pag-usad ng mga kasong may kinalaman sa buwis. Doon sa mga subject to the warrant of seizure, then that will go through the process of auction para maging collection. Doon sa distraint naman, basically hindi pwedeng galawin yung mga sasakyan dahil nga may ongoing tax audit case na in the event na pag naging final po yun po yung pwedeng gamitin para ma-fulfill yung kanilang obligation sa gobyerno po. Ayon sa BIR, hindi pa rin sasapat ang halaga ng mga naturang sasakyan para mabayaran ang obligasyon sa gobyerno ng mga Discaya. Patuloy na maghahanap ng paraan ng BIR upang mabayaran ang kanilang mga atraso sa gobyerno. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangangamba ang pamunuan ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army para sa kaligtasan ng Filipino-American na si Cristina Pasion. Ito ay matapos mapatay ang 2 Filipino-American sa engkwentro sa Toboso, Negros Occidental na sina Lyle Frijoles at Dan Sorem. Ang dalawa ay kasama sa 19 na napatay sa engkwentro kasama ang mga miyembro ng New People's Army o NPA. Hanggang ngayon ay wala pang ulat sa kinaroroonan naman ni Pasion, isang Filipino-American na miyembro ng Migrante International. Nauna nang naiulat na si Pasion ay kasama ng PhilAm na si Chantal Anicoche sa Mindoro noong December 2025 at hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nakababalik sa kanyang pamilya. Pinaniniwala ang nananatili ito kasama na armadong grupo kasunod ng engkwentro sa San Jose Occidental, Mindoro noong March 24 at 29. Dahil dito nananawagan ang 2ID sa CPP-NPA na payagan si Pasion na makabalik ng ligtas sa kanyang pamilya. Itinapon na lamang ng isang kooperatiba sa Sablayan Occidental, Mindoro ang mga nabubulok na sibuyas. Sa video ng uploader na si Dines Malikse, wala na anya bumibili ng kanilang mga sibuyas kaya nabubulok na lamang. Anya, binibili ito sa mas mababang halaga kaya hindi maibenta ng mga magsasaka dahil malaki naman ang kanilang magiging pagkalugi. Nagtayo ng cooling station sa lokal na pamahalaan ng Iloilo City sa mga piling lugar sa syudad
bilang pansamantalang pahingahan, lalo na ngayong matindi ang init ng panahon. Samantala, 8 lugar sa bansa ang nakararanas ngayong araw ng heat index na nasa danger level na. Ito ang balita ni Lalaine Moreno. Inumpisahan na ng Iloilo City Government ang pagtatayo ng mga cooling station sa ilang lugar sa lungsod. Ito ay gawa sa mga PVC container house at lalagyan ng mga cooling equipment at water dispenser. Una munang lalagyan ang Diversion Road, General Luna Street at Plazoleta Gay kung saan naitala ang may pinakamainit na temperatura sa lungsod. Dito maaaring pansamantalang magpahinga ang mga commuters, mga residente at matatanda habang sila ay naghihintay ng masasakyan o habang nasa labas ng tahanan. Ang mga cooling stations ay bubuksan lamang mula 10 a.m. hanggang 4 p.m. kada araw. Sinimulan na ng Manila City Disaster and Risk Reduction Management Department ang misting operation sa ilang kalsada sa lungsod. Kabilang dito ang ilang kalsada sa Tondo tulad ng 1 Luna Street, Gagalangin Street at kahabaan ng Abad Santos Avenue. Ito ay upang makapagbigay ng kaunting ginhawa at makatulong upang maibsan ng matinding init ng panahon. May paalala rin si Mayor Isko Moreno Dumagoso sa mga residente. Please drink a lot of water. Balde-balding tubig ang inumin ninyo. Huwag kayong matatakot na ihigay na basta uminom kayo ng hydrate yourself. It's very important in this summer. 8 pang lugar sa bansa ang nakaranas ngayong araw ng Danger Heat Index level. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, naitala ang pinakamataas na heat index sa Sangley Point, Cavite City na 43 degrees Celsius. Tuguegarao City, Cagayan, 42 degrees Celsius. Cubi Point, Subic Bay, Olongapo City, 42 degrees Celsius. Tao, Camiling, Tarlac, 42 degrees Celsius. Coyo, Palawan, 43 degrees Celsius. Dumangas, Iloilo, 42 degrees Celsius. Catarman, Northern Samar, 42 degrees Celsius. At Borongan, Eastern Samar, 42 degrees Celsius. Samantalang nasa extreme caution naman ng National Capital Region o umaabot sa temperature mula 38 hanggang 39 degrees Celsius. Inaabisuhan ng mga residente na hanggat maaari ay huwag munang lumabas ng bahay lalo na kapag tirik ang araw dahil maaaring magdulot ito ng heat stroke. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. What? Dagdag kaalaman po, balak nyo bang mag-travel o pumunta sa ibang bansa o di kaya ay pumunta sa ibang lugar sa Pilipinas? Bago kayo bumili ng ticket, panoorin nyo muna to. Ayon sa Civil Aeronautics Board, bumaba na ang fuel surcharge mula level 19 to level 18 para sa unang kalahati ng buwan ng Mayo. Good news ba? Oo, pero sandali lang. Kahit bumaba, mataas pa rin ito kumpara sa dati na level 4 lang noong mga nakaraang buwan. Kaya magkano na ba talaga? Ito ang isang sample. Kapag Manila to Cebu, ang base fare halimbawa ay 2,000, ang surcharge 627 hanggang 1,834. Ang total, 2,600 hanggang 3,800. Sample naman sa international, halimbawa Manila to Japan, ang base fare halimbawa ay 8,000, ang surcharge 1,958 hanggang 14,561. Ang total 10,000 hanggang 22,000 plus pesos. Ibig sabihin, kahit bumaba ang level, malaki pa rin ang dagdag sa ticket mo. At tandaan, ang fuel surcharge ay hiwalay pa sa base fare. Pero ito ang importante, may paraan pa rin para makamura. Tip number 1, mag-book ng maaga. Mas mura kapag hindi last minute. Tip number 2, iwas weekend at holidays. Weekdays equals mas tipid. Tip number 3, abangan ng promos. Seat sale plus fare alerts. At tip number 4, limitahan ng baggage. Less add-ons equals to lower cost. At tip number 5, timing is everything. Dahil ang surcharge ay nagbabago bawat ilang linggo.
pwede kang maghintay kung bababa pa. Sa madaling salita, hindi mo kontrol ang presyo ng langis pero kontrol mo kung kailan ka bibili ng ticket. Ikaw, magbubuk ka na ba ngayon o maghihintay ka pa ng ilang araw? Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito po ang ating mga naging kausing ngayong araw na Miyerkules. Salamat po at shout out kina Chito Merza, Francis Fulache at Arnelene Espiel. Gayon din kay Bernadette Godalye, Henry May Mercado at Resty Florido. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ebreo 12:1 na nagsasabi, "Kaya't yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis, ang takbuhing inilagay sa harapan natin." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.